Ito po, hindi lang natin matiis ang sinabi po ni Laila de Lima. Sabi ni Laila de Lima, VP Sara Duterte's kill remark is gravest impeachment ground. So ang pinakamalala daw po sa mga paglabag ni VP Sara ay ito pong kill remarks. Ito po yung pinapatungkulan ni Laila de Lima, yung naka-live si VP Sara na nagbanta di umano sa Pangulo ng Pilipinas. Okay. Alam nyo, ayan, de Lima calls threat showing true Sara as strongest impeachment ground. Alam po ninyo, bago po tayo pumunta riyan sa inyong hearing, ano po ang pinaka-ground ninyo? Ano po yung pinaka-pangunahin ninyong batikos kay VP Sara? Alam nyo kung ano? Confidential fund. Di ba? Ninakaw ni VP Sara, kaya nga may mga props pa kayong Mary Grace. Yung piatos nakalagay sa lalagyan ng Mary Grace, kaya Mary Grace piatos. Ayan yun eh. Confidential fund. Yan yung pangunahing kasalanan ni VP Sara. Ngayon, pabago-bago na sa tingin nyo dahil magiging kasalanan lang po yung confidential fund. Lahat po, marami pong may confidential fund eh. May confidential fund ng Pangulo, may confidential fund ng DND, yung mga AFP. Natural po yan, may mga confidential fund yung mga yan. Okay. Pero minasama nila yung confidential fund para pasamain si VP Sara. Na hindi po nila pinasasama yung confidential fund ng ibang ahensya ng pamahalaan. So tuloy lang po yung pagko-confidential fund ng ibang ahensya, hindi po masama, kay VP Sara lang po yung masama. Okay, yan po, dyan po nakasentro eh. Yan din po ang pinagmulan, kaya po yung mga confidential fund niya, kaya po sila nag-conduct ng mga investigasyon dyan po sa Kongreso. Dyan din po ginipit at gustong ipakulong o kinontempt sila Zulaika, Atty. Zulaika. At yung pangyayari po, bibigyan po namin kayo ng context, kaya po nagwala si VP Sara kasi again, hindi niya po maiisip na naroon na siya. Sinamahan niya para maging safe si Zulaika Lopez. Sinamahan niya po sapagka nadetine po dito po sa dahil inatake na diyan po sa may Veterans Hospital. Sinamahan po ni VP Sara para maging safe lang si Zulaika. Imaginein po ninyo anong uri ng insulto ang ginawa ninyo. Ngayon, wala namang kaso si Zulaika, di ba? Pero yun po, pinakulong po ninyo ron sa, ano nyo po, kinontempt lang nila. Tapos hinuli. Pero dahil inaatake na si Zulaika, ang contempt po ay, ang pagkakakulong ay naroon po sa Veterans Hospital. Ito po yun. Tapos, ililipat po, nagkaroon po ng komosyon doon. Vice President na po ng Pilipinas ang umaharang. Gusto nilang ilipat si Zulaika kahit contempt lang po. Contempt lang po sa ginawa nilang mga investigasyon. Na nagsimula po lahat saan? Confidential fund. Wala pong kinalaman lahat. Confidential fund po. Nagwawala po. Nakita ko po yung Vice President kung gaano katapang. Pagsasaran siya ng ban. Yung talagang yung bastusan na po yung kung tumama kay VP Sara yung pintuan ng ban na yun, poprotektahan mo yan at all cost yung Vice President ng Pilipinas. Hinarang ni VP Sara yung sarili niya para hindi nila madala, mailipat. Lalo pong nagwawala yung mga
Talagang gano'n po yung emosyon nun, 'no? Ang tindi po ng emosyon nun. At dahil po diyan, yung nag-live po si VP Sara dahil pinagpapatayan pa sila ng ilaw. Kita niyo kung gaano kabastos. Papatayan pa sila na sa batasan, 'di ba? Papatayan sila ng ilaw, et cetera. Hindi ko na matandaan gaano kung saan naganap yung video. Ngayon ang dami niyong palabas. Ito ba ay totoo 'tong video na 'to? AI ba 'yan? Totoo bang si VP Sara 'yan? Wala naman pong kumo-question. Drama-drama niyo lang. Nasaksihan po namin lahat 'yan. Hindi po 'yan question. Kung 'yan po ba ay AI o totoo pong sinabi. Zoom meeting, correct. Zoom meeting nga pala. Oh, sa office ni Kong Pulong. Pero patay ang ilaw, nakita niyo naman madilim, 'di ba? Pinagpatayan pa sila ng ilaw, ganyan po ka Vice President ng Pilipinas. Ano ba naman yung isang araw na buksan niyo lang yung ilaw dun, gano'n kabastos 'tong mga congressman. Sinong hindi magwawala? Gano'n na ang sitwasyon, 'no? Nag-Zoom si VP Sara, pero alam niya pa rin yung kanyang sinasabi. Alam niya pa rin yung kanyang sinasabi. Ano ang kanyang sinasabi? "'Pag ako" alam niyo po kung saan naman galing yun? "'Wag akong itulad kay Ninoy Aquino." Dahil si Ninoy Aquino namatay, walang katarungan, walang pakialam yung pamilya. Naging presidente ang asawa, naging presidente ang anak. Hindi pa rin nila binigyan ng katarungan ang pagkamatay ni Ninoy. Yun yung tuntungan ni VP Sara diyan sa mga sinasabi ninyo na death threat. Huwag niyo kong igaya kay Ninoy. Baliktad po. Ang may threat po ng buhay si VP Sara nung panahon na yun. May threat po ang kanyang buhay. Nireport niya po yan sa mga otoridad. Tinatanggalan, eto mga panyanyari nung panahon na yan, sabay-sabay yan eh. Tinatanggalan siya ng mga escort, ng PNP escort, tinanggal yung binuwag yung tinayo nilang VP Security Group, Vice President Security Group, ipinailalim na uli sa Presidential Security Group, sa AFP pala, et cetera, et cetera. Si VP Sara yung nagrereklamo na siya yung may death threat. Kaya nasabi niya, kung ako man, matutuluyan man itong mag-death threat na to, huwag niyo kong igaya kay Ninoy na nawalan ng katarungan. Doon niya po sinabi na meron na ako na-contact na tao na pag ako ay ginurgur, gurgurin mo rin tong mga to. Dahil silang utak niyan. So, sino-sino yun? BBM, Lisa Marcos, at si Martin. Lagi nyo sinasabi, si VP Sara yan, sinabi niya pa raw, no joke, no joke. VP Sara, no joke, no joke. Totoo naman. Tinatanggi ba yan? Wala pong usapin dyan. Ang usapin dyan, hindi nyo binigyan. Wala pong krimen. Yung tao po, beyond the grave. Hindi nyo po pwedeng pagbintangan, namatay ka, kaya may krimen ka. Hindi po pwede na hindi po naganap ang krimen dahil wala po yung, kumbaga, yung moves magsisimula sa kanila. Ang sinasabi ni VP Sara, etong tatlo na to, eto yung merong sa akin. Yan yung kung ako po ay gugurgurin, sila yun. Sila yung may kasalanan. Nireverse nyo na, binaliktad nyo na yung sinasabi ni VP Sara, kayo na ngayon ang may death threat. Actually, yan po, si VP Sara po yung may death threat. Di ba? Yan yung sinasabi niya ron.
Kaya nag-aalala yung mga kasum niya. Kaya may nagtanong sa kanya, "Papaano po yung security niyo? Wag na kayong mag-alala. Dahil 'pag ako ginurgur nila, inutusan ko na, bawian sila dahil ayaw ko matulad kay Ninoy Aquino." Oh, yan yun, eh. Yun pala, yan na ngayon ang sabi ni VP Sara nun, pinagtatawanan ni VP Sara nun, yung mga investigasyon, gumagawa lang po sila, kumbaga nauna na yung plano na i-impeach si VP Sara. Nung ang pinag-usapan pa lang po yung 125, na ang tanging pinag-uusapan po sa 125 ay 11 days ginastos, wala pong kaso yun. Kahit isang araw pwede mong gastusin yung 125. Okay. Nung pinag-uusapan pa lang po yung 125 in 11 days, sinabi na po ni VP Sara yan, i-impeach ako ng mga 'to. Lahat gagawa nila. Saan ba galing yang death threat na yan? Mula po yan sa inyo din. Ginipit ninyo yung mga tauhan ni VP Sara, pinakulong nyo yung mga kung sino-sinong tauhan niya. Sinamahan ni VP Sara dyan sa Congress dahil pinakulong ninyo. Ayaw pong, ganyan po yung tapat na pinuno eh. Ayaw niyang makulong yung kanyang mga tauhan. Sinamahan niya sa kulungan. Kayo po gumawa para magkaroon ng mga kasalanan eh, si VP Sara eh. Nung bumibigay si VP Sara, galit na galit, may death threat sa kanyang buhay, sabi niya, huwag kayong mag-alala, death threat na to, nakahanap na ako ng tao, ayaw ko matulad kay Ninoy na walang katarungan. Inunahan niya na, ma-activate lang yan kung matitigok siya. Ang tanong, tigok na ba si VP Sara? Okay. Kaya yung gigil na gigil si VP Sara, totoo yan. Totoo yung video na yan. Wala pong ano yan, wala pong problema yan. Punta na po tayo rito sa mga